po tayo pumunta, hindi tayo iwanan, hindi pababayaan ng Diyos. Gusto ko pong iwan sa inyo ngayong gabing ito bilang pagpapahalaga sa ating kapatid na babalik na sa piling ng Diyos. Yung sinabi po ni Kristo sa John chapter 11 verse 25. Ganito po ang sinabi sa wikang Ingles. I am the life and the resurrection. He who believes in me, even though he die, he will rise again. And those who believe in me will never die. Sabi po sa wikang Tagalog, ako ang buhay at pagkabuhay na magmuli. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, bagamat mamatay, siya'y muling mabubuhay. At ang sino mang nananalig sa akin, kailanman ay hindi na mamamatay. Kanino po binanggit na Jesus sa mga katagang ito? Binanggit po ito na Jesus sa mga kapatid na naulila. At ang namatay po ng mga panahon yun ay si Lazaro. First time natin na nabasa sa Bible, yung pinakamaikling verse, John 11:35. Ano po yung pinakamaikling verse sa Bible? Tumangis si Jesus. Hindi po masamang tumangis. Lalo na po kung mahal po natin yung tao na kinuha ng Panginoon. Si Jesus po mismo bilang Diyos na nagkataong tao ay tumangis. Kami pong mga lalaki, isa sa ayaw namin huwag maipakita yung pagtangis. Kasi pag ikaw daw po umiyak bilang lalaki ay isang kaduwagan. Hindi po kaduwagan ang pagtangis. Amen. It is an emotional release. Yung mga tao kung hindi tumatangis, delikado po. Delikado po. Ocho Alam derecho. niyo po ba ayon sa statistic? Pinakamaraming namatay sa sakit sa puso ay lalaki. Bakit po? Hindi nagre-release ng emosyon. Kinikim-kim. Hindi umiiyak. Kinikim-kim, no? Mini-maintain niya yung macho image. Hindi magsasabi ng problema, okay lang. Pangalawa po, according to the data sa mental hospital, pinakamaraming baliw ay lalaki. Bakit po? Bakit? Hindi marunong mag-release ng emosyon. Tingnan mo po yung katabi ng lalaki. Tingnan niyo po. Sabi mo sa kanya, hindi ka duwagan ng pag-release ng emosyon. Hindi ka duwagan. Alam niyo po mga babae kung bakit po yan, kahit gaano kabigit ang problema, lalaban pa rin yan hanggang huli. Bakit po? Ang mga babae,